Yan po ang naging pag-uulat ni Bernard Dadis. Samantala sa ibang balita, nagpapatuloy pa rin ang standoff sa pagitan ng Filipino peacekeepers at Syrian rebels sa Golan Heights matapos na paligiran ang mga Filipinong sundalo sa lugar. At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Lea Ilagan. Lea, good evening. Good evening sa iyo, Attorney Reg. Hindi nga isusuko ng Filipino peacekeepers ang kanilang mga armas. Ito'y tulad ng panawagan o ng kagustuhan ng Syrian rebels na nakapalibot ngayon diyan nga sa pwesto ng mga sundalo ng Pilipinas sa Golan Heights. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kanina. Ito'y sa gitna nga niyang standoff sa pagitan ng Syrian rebels at ng Filipino UN peacekeepers na nagsimula pa kahapon. Alas 10 ng umaga diyan sa oras sa Syria, August 28. Ayon kay AFP spokesperson Major General Domingo Totaan, may rules of engagement kasi yung mga sundalo doon at ang trabaho nila ay bantayan yung separation area ng Syria at ng Israel. Pakinggan natin ang sinabi ni Major General Domingo Totaan. The peacekeeping contingent has the right to defend its position and the units in line with the UN protocols and rules of engagement. Attorney Red, sinabi naman kanina ni AFP Peacekeeping Team Commander Colonel Roberto Ancan na wala pa namang putukan na nagaganap. Subalit handa daw yung mga sundalo natin anuman ang mangyayari dahil armado ang mga ito ng mga matataas na kalibre ng armas at well-trained din daw itong mga ito sa mga ganitong sitwasyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Colonel Ancan hinggil dyan. Our troops there are well-armed. They are well-trained before their deployment. And also they have their own organizational training once they're deployed, and they are well-disciplined warrior peacekeepers. Attorney Red, sa kasalukuyan, yung posisyon ng mga sundalo dyan sa Golan Heights na ay yung position 68, nandun yung 40 na Filipino peacekeepers. Habang doon sa position 69, nandun naman yung 35. So all in all, 75 yung nandoon, Filipino doon sa Golan Heights. At nagbabantay nga doon sa separation line ng Syria at ng Israel. Ito ay 8 kilometro doon sa separation line nung Syria at Israel, yung kinalalagyan ng mga Filipino peacekeepers. Kaugnay nga niyan, Attorney Reg, idinagdag pa ng Armed Forces of the Philippines na naipaalam na rin daw nila sa pamilya nitong mga sundalo na ito yung kalagayan ng kanilang mga asawa dyan sa Golan Heights. At mahigpit naman din ang ginagawa nilang koordinasyon ng AFP at ng DFA sa United Nations hinggil dyan nga sa sitwasyon para sa kaligtasan ng mga Filipino soldiers sa lugar. Gayunman, sinabi ng AFP na gumagawa na rin sila ng mga contingency plan para matapos na yung naturang senaryo at syempre para nga doon sa tiyak na kaligtasan ng mga sundalo. Pakinggan ulit natin ang sinabi ni Major General Domingo Totaan. The AFP and the Department of National Defense are closely coordinating with UNDOF on this matter. We are in direct communication with our peacekeepers and with the UN Force Headquarters in Golan Heights. Ang UN peacekeepers dyan, Attorney Red, sa Golan Heights ay pinamumunuan ng hindi Pinoy. Isang Major General Singh Asing, ito'y mula sa bansang India, yun yung namamahala doon. So wala ding control yung AFP doon sa sitwasyon ng mga sundalo nandyan. Kung saan 75 nga yung Pilipino na nandun, na nakauwi, na nakatakda sila umuwi sana ngayong buwan ng Oktubre kasi ipupull out na nga sana sila. Nanawagan din yung DFA Attorney Red sa United Nations na tiyakin yung seguridad ng mga Filipino peacekeepers at sinabi nga ni DFA spokesperson Charles Jose na patuloy ang ginagawa nilang koordinasyon sa United Nations at umaasa din sila na mariresolba sa mapayapang paraan yung tensyon dyan sa Golan Heights. Pakinggan natin ang sinabi ni ASEC Charles Jose. The Philippines expresses grave concern for the escalation of violence in the Golan Heights and condemns hostile actions directed at UN peacekeepers. Samantala, Attorney Reds, ang Malacanang naman ay patuloy na monitor itong sitwasyon na ito at sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III kanina na wala pa naman siya natatanggap na ulat ng serious threat sa Pinoy peacekeepers dyan sa naturang lugar. Pakinggan natin sinabi ni Pangulong Aquino. At pagkatapos sa Fiji, yung ating mga sundalo naman po ang pinunta nito mga rebelde. Sa ngayon, bagamat tense yung sitwasyon, tila wala ho naman talagang masasabi nating panganib na inuulat sa ating kagawaran ng tanggulan. Ayan, Attorney Reg, yung sitwasyon nung 75 na
Pinoy peacekeepers dyan sa Golan Heights. Leia, ano yung mga likely scenario na mangyari dito? Maari ba magkaputukan? Maari pa bang tumagal ito at maubusan ng probisyon yung ating mga peacekeepers dyan sa Golan Heights? Ano yung mga tinitingnan ng AFP at pinaghahandaan nila? Sinabi ng AFP na syempre ang gusto nila ay maayos sa mapayapang paraan matapos itong senaryo na ito. Pero wala kasi silang kontrol. Yeah. Ang may kontrol dito ay yun nga binanggit ko kanina na Indian national na si Major General Singh Singh. Pero hindi daw United Nations din nakikipag-coordinate dito sa Syrian rebels. At sinabi nila na hindi naman, sinabi kanina ni Yusek Natalio Incarma, kasi naging peacekeepers din siya, hindi trabaho o hindi gawain ng UN na parang makipag-bakbakan. Laging negotiation. At ang dalawang option yung sinabi niya, pwede daw na back channel negotiation at pwede rin na gawing dahilan na rin yun ng Pilipinas para i-pull out na kaagad yung tropa natin doon na dapat ay sa Oktubre pa. Pero sinabi kanina nung commanding general nitong peacekeepers ng AFP na ano man ang mangyari, handa itong mga sundalo natin dahil armado ang mga ito ng M14, M16, mga matataas na kalibre ng armas at equip sila kasi may mga CCTV, so namumonitor nila yung galaw ng mga kalaban nila doon. Alam ba natin o nasabi na ba ng United Nations sa pamahalaan natin kung bakit yung ating mga peacekeepers, yung pinunturyan itong mga Syrian rebels? Actually, Attorney Reg, ang inuna nila ay yung mga peacekeepers, yung Fijan. 43 yun. So, ang sinabi ng mga rebelde na ibaba nyo mga armas nyo, i-surrender nyo sa amin, sinurrender nila yung nung 43. Ang ginawa, hinostage sila. Ang isusunod, yun ngang pwesto ng mga Filipino. So, ang ginawa nila, hindi nila sinurrender yung armas nila kasi ayaw nila matulad dun sa ginawa sa Fijan na i-hostage din sila, Attorney Reg. Let's hope and pray that this gets settled as soon as possible. Maraming salamat, Leia Ilagan, para sa ulat na yan.